streams. Alright. O next, talon na naman tayo. Balik tayo kay Attorney Claire, mga kabsat. Alright, salamat kabsat Infinite Stream ha. O, balik tayo kay Attorney Claire. Pakinggan natin tong horus dyan sa sa Senado. Okay, here we go. I love Monday.com. What's Monday.com daw. Dali nga lang, lakihan natin. Monday.com ka dyan. Okay. Naku, Okay, sabi dito. alright. Ito. Saan na ba yun? Nakita ko ito. Wait Attorney lang, Claire, ha? mga kabsat. So, syempre, dahil Duterte ito, kailangan niya magpa-press con, di ba? Oh, Bakit? ganun Para ba? lumawak ang reach ng kanyang mga sinabi para sirain Ang gobyerno. ang Pangulo. Ang kapatid niya. Question mark. Ang gobyerno? May question mark. Okay, tingnan natin sa kanyang mga sinabi. Kasi negative eh. Oh, alam ka naman sabihin kong positive yung kanyang findings, di ba? Sabi ko nga, video pa lang, start pa lang, wala pang hearing, video pa lang, alam mo na ang kung saan ang punta Pupuntahan. ng gagawin ni Senator Amy. Hindi ko napanood dyan, attorney ah. So yun sabi niya, the arrest of FPRRD was part of the whole of government effort to bring down, bakit to bring down the Dutertes? Di ba? O pati itong political initiative, ano to? Kinakabit niya rin ba yung People's Initiative kay Pangulo? Tanda natin, may pronouncement ang dating Pangulong Marcos na hindi priority yung charter change. Kaya lang, siyempre, kinukulit siya ng iba mga mambabatas, pakinggan muna economic provisions. O di open siya for discussion. Diniscuss ko na to sa inyo, mga kakli, nung nakaraan. Pero hindi niya priority. Kasi parang we can move on without changing the provisions ng Constitution. Pero open siya for that. Bakit? At naman di siya magiging open. Di naman nga diktador ang Pangulo. Pag may sinabi ang mga kongresista na gusto nila mabagong economic provisions, di ilahad nyo. Hindi naman si Pangulo magbabago ng charter ng Constitution. Exactly. Di ba? Pwede naman pwede naman po piliin na sa pamamagitan ng di ba? Pinag-uusapan nila 'yan. Kongreso. Di ba? Pero hindi priority ng Pangulo yung charter change. Kaya inopen ni VP Sara sa kanyang speech. Yung patungkol sa charter change. Di ba? Hindi nga napag-uusapan, no? Hibang na siya. Biniling up. Hibang After na na magkaroon ng hearing si Senator Amy dyan, patungkol doon kay Speaker, di umanong partisipasyon ni Speaker, diba? Siyempre mga kakli, nung una, iisipin natin, ay baka may basbas ang Pangulo sa ganyan. Kasi di naman, ang iniisip natin, di naman gagalaw yung Congress kung walang basbas. Hindi pala ganun. Hindi pala automatic. Diba? Na ang galaw ng Kongreso, lagi may basbas ang Pangulo. Hindi automatic. Hindi yun totoo. Diba? Kasi dito pala makikita mo, hindi niya nga priority yan, no? Diba? So, nalalagyan lang ng politika. Ako din dati, akala ko may basbas. Nakita ko yung ibang mga news, mga kakli, hindi priority ng Pangulo. Yung charter change. So bakit ikakabit ito? To bring down the Dutertes? Inumpisa sa People's Initiative? Paano? Diba? Paano? Hindi ko ma-connect. Gusto nilang i-connect siguro para humaba yung termino ng mga Marcos. Para lang may ma-report, no? Para lang may ma-report talaga. Hindi ko ito makita. Kung ito gusto, hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. Diba? So, gusto nito ilagay kasi wala sila masabing iba. So, kailangan nila itong iligay para ipahid. Samantalang wala itong kaingay-ingay ngayon, no? Wala itong ingay. Walang ingay yung charter change. Sila lang gumagawa. Sa katandaan natin mga kaklir, sino ba nag-una ng People's Initiative? Sino ba yung may gusto ng charter change? Sila din. Economic provision. Sino? Sila din. Hindi ba si Robin Padilla? Exactly. Kaso walang Hindi ba kumagat. si Robin Padilla?
Kasi ayaw kumagat. Kaalyado ng PDP, oh. Robin Padilla. Sige, baka yung iba. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. And saka si Richard Gomez. O, di ba nila kaalyado yan? Hindi naman pa. Mukhang Duterte naman sila, ano Uy, mga kabsat, ilan na yung like natin, kabsat? Toshimatsu, 418 likes na po tayo. Baka naman, guys, no? Kaya natin paabutin kahit 500 likes po yan. Sa mga hindi pa nagla-like, shoutout sa naiwan na 233. Kulang na lang ng 82 likes para maging 500 po. Like po tayo, mabsat. Wala pong bayad yan. Salamat. Thank you. Ay, mali. Alam po, Pinipilit ito. Nila Robin Padilla. Oh. Okay, ito. Ano, saan ka na ba? Oh. Gustong-gusto to ni Robin. Nagtatampo nga siya dahil hindi napapansin yung charge. Remember, di ba, nagtatampo siya dahil hindi napapansin yung gusto niyang pagbabago sa Constitution. Natatandaan niyo yun? Nagtampo siya. Hanapin ko nga yan. Alam ko nagtampo siya dahil parang hindi daw pinapansin eh. Hanapin ko lang, halipay ko lang. So, hindi naman ito yung diba? Tapos, bigla, kinalimutan ni Amy kung sino ang nagpapalukala ito. Kailangan hanapin ko lang po yun, Kasi hindi ito ino-open. Sino ba may ayaw? Ayaw ni Mixubiri. Ayaw din ni, ni Cheese. Hanapin ko lang. Alam ko nagtampo siya dito kasi para daw hindi siya pinapansin eh. Wait, hanapin ko lang. Kasi nababago yung kwento eh. Saan hanapin ko lang po yan, Oh, ito. Ayan, sandali. 2023. Natin na tayo. Hanapin ka ito. Ito, ayaw nga nila eh. Ito, wait lang. Subiri Schools Neophyte Padilla over canceled Chacha hearing. Hindi kasi siya priority. Diba nagtampo siya dito eh. Senate President Miguel Subiri School Senator Robin Padilla on Monday, March 20, 2023 after the Senate canceled a planned joint hearing with House lawmakers about proposals to amend the 1987 Constitution. Hours before Subiri released a statement to the media, Padilla pointed to him as the reason why the joint hearing was scrapped, a decision that Padilla's counterpart at the House of Representatives. Padilla, in his own interview with reporters, said he is sad that the joint hearing with the House did not push through. Diba? Ayan, In the statement on Monday, Subiri confirmed that he asked to postpone his invitation to our representative as the resource person. He explained traditionally, the Senate does not invite incumbent members of Congress as a resource person. Pambira talaga ito si Robin, as they are accorded parliamentary courtesy being members of the co-equal branch of legislation. Diba? So, si Padilla may gusto nito eh. Diba? Ayaw nga hindi nga ito, okay. Ito pa. PBBM response on charter change bill saddens Robin Padilla. Ayan, pro-administration, Senator Robin Padilla. Pro-administration ba siya? Pro-administration ba? Is saddened by a position of the President Padilla's proposal to amend the restrictive economic provisions is not priority. Ayan yung sabi ko eh. Hindi siya priority, di ba? So, paano mapahid? It is sad because if we do not make the needed changes of the charter's economic provisions, ordinary Filipinos will not feel benefits of the progress of our motherland. Bibenta mo lang to sa ibang bansa eh. Alam mo naman kung sino pa bebentahan nyo eh. Ngayon pa nga lang walang batas na ganito, mga kakli, bebenta sa Chinese eh. What more? Sinabi mo ba, Atty? Tanlak ba yun?
Sa Tarlac. Ilang ektarya yun? Hindi pa yung Pilipino, ha? Nagpanggap lang na Pilipino. Paano kung meron pang ganito, Aber? Kaya nga hindi priority ng Pangulo to. Tapos ipapahid dito ni Senator Amy. Diba? Agoy. Ha? Okay, tuloy tayo sa news niya ulit. Balik. Dapat ito malalaman ng iba kasi na parang nababaliktad yung kwento eh. Diba? Ay, ulit. Sorry. Oh. Ito tayo ha. Saan tayo? Sige, People's Initiative. As the first clear attempt of the administration? Paano? Ayaw nga niya, di ba? Talaga naman. Di ba? Natutwist. Ito yung sasabi ko sa inyo, minsan natutwist yung facts eh. To shut down the chance of the Duterte family in the upcoming 20... Imagine mo mga Chris, nagsabi nito. Siya, no? She said eh. So kung she said, si Marcos siya, na I mean. So, ibig mo sabihin, ang concern mo lang talaga ay pagtakbo ng Duterte sa 2028? Yung hearing na yan para dito sa mga Duterte sa pagtakbo sa 2028? Paktay na. Samantalang sinabi nga natin yung charter change, hindi priority ng kapatid mo. Ni PBBM, hindi priority ni PBBM. Kaya nga yung kaibigan mong si Robin Padilla, di ba nalungkot dahil hindi priority ng Pangulo? Ay, grabe talaga si Senator Amy. The very first clear attempt to bring down the Dutertes was the PI, which should serve as a prelude to the revision of the political provisions in the Constitution. Political! O ito, definitely, kasinungalingan ito, mga kaklit. Kasinungalingan yung political. Unang-una, ang gusto ni Richard Gomez, ni Robin Padilla, economic provisions. Diba? Tapos may binago ngayon si may gustong idagdag to si doon ba yun? Sa provision ng Constitution, may binagdag siya sa mga terms na dapat nakalimutan ko. Ang Pangulo ba is 4-4? Tama ba? Para meron siyang ganun eh. Pinansin ba yun? Hindi. So, paano political provisions to? Again, for the Dutertes na naman. So, yung hearing niya for the Duterte talaga. Bakit? Iyon yung namumutawi sa bibig niya eh. Yun naman, mutawi. Diba? Ano to? Really not to make a law? But to protect the Duterte for the 2028 elections? Agoy. I'm just asking, mga kaklir, ha? Agoy. Sa bibig niya nanggagaling ito, sa sulat niya. Sa speech niya tato eh. Sa statements niya. When the PI failed, the administration scrambled to destroy the Duterte name and to remove the family patriarch. My gosh, Senator Amy, wala kang concern dun sa mga nag-file na Filipinos? Sinabi mo ba, attorney? Mismo si Senator Drilon, umamin, panahon ni Pangulong Duterte, hindi talaga umandar yung hustisya pabor dito sa, in relation to the EJK. Paano Kaya tanong ko, meron ba Senator Amy nakasuhan? Sila yung mga nandun sa kon eh. Nakasuhan ba Senator Bato? Siyempre, kaibigan mo yun, hindi mo yung papakasuhan. Talaga Yung lang. tingin ko Yun lang yung tingin ko. Sana mali. Sana mali ako. Diba? Hindi ko sasabing tama ako. It's just an opinion. Pero sana mali ako. Paano yung mga to? Paano si BP Sara kung kakasuhan nga? Pagtatanggol mo? Diba? So yan, now. Ayan o. Ayan pa o. Since VP Sara was still a threat in 2028 even without FPRD, the House of Representatives conducted investigation on the OVP's confidential funds and eventually impeached her. So mali ba ang pag-investigate? Bakit ikaw na senador, hindi mo mapatanong itong confidential funds kung saan madala? O nga Hindi no. ba dapat concern mo rin yan kasi pondo yan? Yun Diba? lang. Dapat naman lahat, pati tayo, kahit hindi tayo senador, mga kaklit, Pilipino tayo, dapat concern tayo dyan sa pondo na yan. Diba?
So, ito. Dito tayo papasok ngayon, mga clear. Sabi niya, Senator Marcos also cited the documents, entitled Need Election Final Campaign Sprint Action Plan by the Lakas CMD as one of the pieces of evidence that will support the claims that the arrest and turnover of the Duterte to the ICC was politically motivated. Unang-una, she was referring to Oplan Horus, mga kaklir. Itong nagbigay sa kanya, tanong ko sa inyo, yung nagbigay sa kanya ng dokumentong to, pinaupo niya ba sa hearing Hindi. to Wala. certify, to authenticate this? Wala. Sa korte, mga kaklir, sa totoo lang, although sabihin natin hindi yan korte, but still, there's a need to authenticate that document bago mo gamitin. Yun lang. Alam mo yung mga text, mga email, kasi ano yan, tawag ito, electronic evidence, kailangan authenticated yan. Kung kanino galing, ito yan mga kaklir, kung kanino galing, sino ang magsasubmit, i-prove mo na authenticated yan. O i-prove no, authentic yan. San galing yan? So tanong ko, dinescribe niya to, sinabi niya, Oplan Horas. Ito, sabi niya, in the portion of the action, how to attack, ano ba yun? How to attack various government agencies, including PNP, House of Representatives, work with former Trillanes, OMG. Sino nagbigay nito? Bakit hindi na authenticate? Diba? So it's importante na magbibigay ka ng ebidensya. Na legit. Diba? Dapat verified. Tama. Authenticated. So meaning attorney, hindi siya verified. Kung sino nagbigay niyan, iupo mo. Paano niya nakuha yan? Dami pa namang fake news ngayon, mga kakilala. Agoy, yun lang. Itong history. Itong history, baka makalimutan nyo. Ito ang history ni Senator Amy na gumamit siya ng bogus documents. Ayan. Bogus to, kung nagawa niya to, na magdala ng bogus documents, fake documents sa kanyang sariling hearing, magagawa niya ba ulit? Kaya dapat, kapag nakapagbigay si Senator Amy ng bogus documents, dapat authenticate yun na lahat. Yung mga document, i-document na i-present niya sa Senado. Okay, tingnan natin. Ito What's your source for the document na DOJ na sinabi ni... Ayun, sabi nila peke, hindi namang mahalagang dokumento yun. Even if mahalaga, hindi mahalaga, i-prove mo na totoo. So kung nakagawa ka na minsan ng pagdala ng isang dokumento, kakayanin mo pa ba? Ganun ka pa ba katapang magbigay ng fake documents? Kaya ang tanong ko, buti na lang na-deny ng DOJ kasi galing sa DOJ . So at least nabigyan ng chance ng DOJ to say na hindi yan totoo. Nandoon . Right there and then, di po amin yan. So napahiya siya doon. Ibig sabihin, fake documents, kumukuha ka lang pala sa taga-supply mo, tapos yung taga-supply mo, walang vetting. Diba? Walang vetting. Hindi na ba verify? So, paano itong Oplan Horus? Una, kanino mo gamit? Kaya nga, bogus din yan . Congressman Manix Dalipe. Ito lang naman ito lang sa akin. Di ba pag may Oplan, hilot lang kayo, pag may Oplan, hindi naman niya sinusulat. Pinalagay lang niya sa utak. Kung totoo may Oplan tama ba? Master Pogi, baka naman pwede magtanong sa'yo, ikaw naman ang sanay sa ganito. Normally ba? Titanong ko lang baka naman kasi pang ganitong pang mafia dating o pang sindikato, sinusulat pa talaga. May minutes of the meeting pa talaga kung mapyahan ng dating. Master Pogi, nandiyan ka ba? Kapag ganito, di ba mga kaklir? Di ba sa mga pelikula normally, parang Mission Impossible. Diba? Mission Impossible, i-decode mo yun. Kung may ganitong klase, masyado na akong pang pelikula datingin.
pag merong ikaw mission, pag may mission ka, di ba parang, tama ba? Hindi mo naman yung ipangangalandakan. Encrypted. So, di ba Maria Mangaya from Orange, California, nasa ba si Master Pogi? Master Pogi, di ba? Confidential ang operation, di yan public, di ba? Oh, ito lang, di ba? Oh, di ba? Third. Oh, di ba? Oh, ganun, di ba? Oplan. So, di ba parang meron kang mission na meron kang gagawing paninira. Oh, di ba? Ito nga. I love it, Lemon. Oh, may puncher hole ba yan? Eh, mukhang wala. Ha, di ba? Walang puncher hole yan. Oh, di ba? Sino kan sa akin? Yes, classified dapat yun. Di ba? Oh, di ba? Mahina daw ang Intel, sabi, oh, lihin lang. Hindi nga, di ba? Sabi ko, pag nanonood tayo mga pelikula, hindi naman ito pelikula. Pero parang sa akin lang hindi naman ako kasama sa mga intelligence na operation, mga intelligence, Intel. Hindi naman ako diyan. Pero parang ano to? Meron kayong gagawing operasyon, mission, tapos papangalandakan mo. Buti hindi pinanotaryo, di ba? Buti hindi pinanotaryo yung ganung mission. Di ba? Oh, Oplan Hocus, intelligence, may intelligence ba sila? O sabi ni Bingo, di ba? Lawbreakers, di ba? Jonas ko, nagtataka lang naman ako, bakit? Tanim ebidensya, Alam na this. alam na. Alam na Sino this. ang expert sa tanim ebidensya? Alam na. Gumawa ng intriga? Alam na this. Alam na. Alam na Diba? talaga. Sige. Tuloy tayo. Okay, tuloy. Hello, Sabi niya attorney. ngayon, yung nahuli siyang, nung nahulit na booking na peke, ang dokumentong ginamit niya, hindi importante yun. Still, it shows you're capable of submitting and producing fake documents in a Senate hearing. Paano kung hindi nahuli, mga ka-clear? Paano kung walang umalma? Di ang dating. Factual. Totoo na. Hindi ba? Delikado yun, Senator Rainy. Hindi yun dahil hindi importante. No. You're there, di ba? To ferret the truth. Tapos ikaw na chairman or chairwoman, ikaw yung naglabas ng fake. Delikado. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya Marami nagpapadala ng dokumento. Hindi mo bine-vetting? Walang vetting? Sige, tuloy. ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Agoy! Pero bakit yung hocus-pocus? Di ba na? Oplan Horus. As if totoo na. Ha? Siya umamin, mga ka-clear, hindi ako. Hindi to galing sa akin. Maraming dokumento nagpapadala. So yung Oplan Hocus o Horus, hindi mo vinet, pero you consider that document as authentic ang dating? Dahil ginamit mo Ginamit mo sa Attorney Claire, baka kailangan may butas ng puncher para authentic. Baka kailangan ng butas. Putragis. statement mo. Di ba? Pinangalanan mo pa Oplan Horus. So kanino to galing? Yung taong nagbigay ba sa'yo na yan, nakilala mo. Isa yan. Yung tao na nagbigay sa'yo niyan, na-authenticate ba yan? Yung taong nagbigay niyan, di ba? Kinausap mo, vinet mo, may vetting ba yan? Paano mo malalaman totoo yan? Dokumento mo na sinasabi, binibigay lang sa'yo. Sige, tuloy tayo. Yung iba, totoo. Halos lahat totoo. Paano mo, how can you prove that the other documents are authentic? Dapat yung taong nagbigay sa'yo niyan, pinaupo mo dyan. At sinabi mo, totoo po yung document na yan. Para ma-question. Diba? Yung credibility. Umaalma si Congressman Manix Dalipi. Di sana tinanong mo muna si Congressman Manix. Para malaman mo kung authenticated yun. Hindi yung gagamitin mo na dyan sa iyong findings. Diba? Totoo
pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute dun eh. Eh di sana pinapunta mo. Diba? Yung mga taong involved dyan. Especially doon sa may Oplan Horus. Dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam. See? Kung nakalusot ang isa, ano pang nakalusot? At pinresent mo. Buti na agapan ng DOJ. Eh yung kay Congressman Manix, wala siya dun eh. Di naman siya invited. Di man lang yata siya tinawagan. Tinawagan ba siya? I don't know, mga clear, baka mali ako. Tinanong ba man lang siya bago to i-present? Diba? Diba, Dictus Rex? O, si Master Pogi So, how can you say na itong dokumentong Oplan Horus hindi kasama nung isa sa mga fake documents? Tanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case. Even if it is not material, ngayon mo sila sabing hindi material, if it is not material, mga clear, why did she present it? If it is not material, na booking lang, na bogus, na fake. Diba? Sige, pakita ko lang ito, mga clear. Na booking Kaya sasabihin lang yan, hindi material, but you still presented it. Amy Marcos used bogus DOJ memo in a Senate hearing. Agoy. Diba? Gumamit ka ng bogus. And you cannot deny that, An internal memorandum of DOJ. Gagamitin na naman kasi ito, mga kakli. Gawa na naman ito ng mga fake news peddlers, Diba? Ayan, showed by Senator. Pinakita mo, so it means importante yan. Because if it is not material, you will not show it. You would not show it. Isasantabi mo yan. An internal memorandum of the Department of Justice showed by Senator Amy Marcos in her committee hearing turns out to be fake and manufactured. See? Piniset mo, fake and manufactured. Ang dami nang gumagawang fake, mga kaklir, pati yung nag-leak na memo di umano ni ES. Medialdea. Ni ES Lucas Bersamin. Ikaw ba naman isang ES, siya yung gagawa ng minutes of the meeting? Katawa, di ba? Saka yung, again, yung mga ganong klaseng meeting kung meron man, hindi na mini-minutes yun. Gusto lang pagawin, gusto lang gawin nila yan, ginagawa lang nila yan, alam niyo yun, para yung gusto nilang naratibo, papalabasin nila, dokumento ng gobyerno, when in fact, it's fake. Pero yung gusto na mangyaring naratibo. Diba? Especially, galit sila kay kay Speaker Romualdez. Diba? Yun yung gusto nilang naratibo, diba? Para matanggal. Kanila lang galing yun. Diba? Sana yung mga tao, yung mga kababayan natin, hindi agad-agad maniniwala sa mga ganun. Diba? Diba, bogus. Tapos, during the hearing on April 3, Marcos showed a purported memorandum addressed to the prosecutor, general saying that the task force was already drafting a revised complaint for violations of RA 9851 against the former President Duterte and his accomplices. Marcos said last week, kung may case build up, may draft complaint. Why did we still have to cooperate with the ICC? So ito na naman, para tong bogus na TRO na pinakalat nila. Kaya umalma yung Supreme Court. Ayan. That's a bogus document. That's not the real document. There's no such document which contains exactly what is highlighted there. Said Prosecutor General Richard Padulyon. Diba nakakaya? Don't tell me it's not important. Ang question niya, mga ganito kaklir. Kung meron na kayong draft para sa complaint against Rodrigo Duterte and his accomplices, RA 9851 is crimes against humanity. Itong kaso na is about mga crimes against humanity, genocide, yan ang kaso ng kinapapalooban na RA 9851. So sabi niya, kung may case build up, may draft complaint,
Why did we still have to cooperate with the ICC? Is that not important? Important yan. Kasi kung ito ay totoo, kung totoong dokumento to mga kaklir, lumalabas, bakit nyo pa siya dadalhin sa ICC kung meron naman kayo magiging complaint? Laban kay Pangulong Duterte na RA 9851. So, this is very important to her. Bakit? Kasi di ba, kung may case na dito, hindi mo na dapat dalhin sa ICC kasi gumagana yung hustisya. So that's very important. Nung nabuko, na hindi amin yan, fake yan. Ay, hindi importante yan. Kaya okay lang. No, it's important. Nabuko lang, nabuko. Diba? So now, eto sabi niya mga kaklir, ha? Tingnan natin. Nang lakas CMD, napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD. Yun yung gusto niya naratibo mangyari. Political. Doon naman tayo political. So yung pagsuko kay Pangulong Duterte para kahit pa paano, madinig siya at kung may kasalanan siya, managot siya sa mga ginawa niya, sa mga biktima na mga Pilipino. O, sa pamilya ng mga biktima ng EJK, pakinggan niyo po si Senator Amy. Wala akong nadinig sa kanya mga kaklip. Please correct me if I'm wrong, baka nagkakamali ako. Wala akong nadinig sa kanyang concern para sa mga pamilya na mga nabiktima ng EJK. Kayo ba may nadinig? Please tell me, baka mali ako. Kasi as far as I'm concerned, wala akong nadinig. It's more on the protection of the Dutertes, saka yung mga kaibigan niya, the likes of Senator Bato, Senator Bongo, na dapat hindi maaresto. Pero kung ano ang kahihinatnan ng mga pamilya ng biktima na nahaharas online, ng mga DDS, wala akong nadinig kay Senator Amy. Yeah, sabi ni MUG, wala po. Sabi ni Catherine, ito, Tatay Ray. Well, tayo, ako walang dininig. Baka yung iba meron ha. At least tayo, wala. Sabi ni Ate Serge Shiwasa, sabi ni Never Been Heard, Josan Skim, Betty Meredith, Nits Andrea, Techie Mind. Uy, si Techie Mind. Hello, Techie Mind. Hello. So Rosemary Nagtalon, wala rin. Hello, Haploid of UST. Chumeri, wala po. Gracia Bells, wala. Black Tiger. Ayun sabi niya, baka naman bingi lang tayo. Baka meron, di ba? Nabingi lang ako, di ko nadinig. Di ba? Ito talaga si Maymay Vlog. Hello, Maymay. Cool. Relax. Jocelyn Juana. Wala. So, now, ito mga kaklir. Politika lang daw. So, ibig sabihin, siya pake sa mga nandoon, no? Yung magte-testify, yung mga nabiktima, ilan yun? As of now, parang 48 ba? Sorry, baka magkamali ako. Ilang counts? Doon sa binilang no magte-testify Wala siyang pakialam doon. Basta dapat si Duterte nandito sa Pilipinas. Dapat mga Duterte di nyo dalhin sa ICC. Diba? Pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Ayan mga kaklira, sinisigurado niya na nag-meeting. Noong April 2022, yung lakas CMD. How can she prove that? Ang tanong ko nga, yung tao bang nagdala ng papel na yan? Hindi ba yan kasama nung bogus na memo ng DOJ? Napaupo niya ba yung taong yan? Yun eh. Now, kung paano niya itong magsalita, para mga fake news peddlers din eh. Pag nagsalita, pagdating sa tao, parang totoo. Yung pala, opinion. Opinion. Pero ngayon, binibigyan niya pati date, it's not anymore an opinion. Lumalabas to, factual. Mga kaklir. When in fact, di naman niya na-prove yan during the hearing. Di ba?
nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Teka lang mga clear Sorry Kung napanood yung buo, yung hearing ni Amy Marcos, ni Senator Amy, ito pang Oplan Horas, please lang hindi ko kasi, hindi ko nadinig ito sa kanya Kamsat McCoy. Nakapag-alabas siya ng witness na nagpapatunay na siya ang nagdala ng Oplan Horus na dokumento. Please lang. Na may napaupo ba siya as a source person na nag-identify nung action plan na kinikilalang Oplan Horas? Meron ba? Kung meron, natanong ba yon? Na-interpolate ba yon? Natanong ng maayos, paano niyang kinilala yung dokumento? Meron ba? Ayan, sabi ni Tess MacGyver, walang witness sa Oplan Horus. Document na binabasa niya lang. See? Paano to? Paktay tayo dyan. Senator Amy, how can you prove to all of us na yung dala mong papel ay hindi katulad nung bogus na memo na dala mo sa DOJ, na dala mo ng memo ng DOJ. Pero fake. Diba? Pero ngayon, lumalabas dito, totoong-totoo na yung sinasabi mo. Hindi ba yan yung paninira? Nagkataon lang kasi nasa Senado ka may privilege ka Diba? May privilege speech kang tinatawag Pero definitely, yan, pag di mo yan napatunayan, it's purely paninira. Hindi ko na sabihin pamumulitika. It's purely paninira. Kasi may taong involved dyan na pinapalagay mong totoong ginawa when in fact, di mo pa napapatunayan, totoo yan. Diba, Roy Francisco, wala daw, o wala po. Diba? Wala yata, sabi ni Addictus Rex. Diba? Diba, Maylin? Kaya ang tanong, in aid of legislation ba yan? Hindi. Sa akin, hindi. Well, anyway, sabi niya, sige na, let's give her the benefit of the doubt. Diba? Wala. Wala sa palagay ko, attorney. Sabi ni Rudy Jamepool, Hineta or Gineta. And Joe A. Wala po sa palagay ko, attorney, kahit nakakaumay na ang hearing ng Amy yan. Ni Amy. And exactly, sabi ni Click, lahat sila ganyan, ang mga fake news peddlers, magsalita as if factual yung sinasabi nila. Pag natanong bigla, kakambyo paunti-unti para hindi mahalatang mga nagpapalusot at nagsisinungaling. Yes, pag natanong mo, iikot yung sagot. Hindi diretso. Kung anong proof mo. Mel Yap. I've heard from people I know from Ilocos, Amy Marcos is always, ganun ba? Sorry po, di ko po alam. Yan. Nats Omega. Wala po. Sakura 35. Mary Grace de los Santos. Sabi ni Samuel Abad, wala po. Wala naman, Nita Pernes. That's the point. Diba? Kung wala ka natanong patungkol dyan at hindi yan natanong ng kahit na sino, and you are not able to prove that authenticity, paano mo masasabing totoo yung Oplan Horas na yan? You have the obligation to prove that the truthfulness, the genuineness of that document. Kasi ikaw ang nag-present. Diba? Sa totoo lang, wala namang obligasyon si Congressman Manix Dilipin na patunayan yan through NBI. But since ginawa ni Senator Amy na para siyang totoo, nasira yung pangalan ng tao. Binabalita mo, nasa press con pa niya, binabalita niya, parang totoong-totoo yung Oplan. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. See? Anong pruweba? Naku, sarap. Alam mo, kung ito lang mga klira, kung nasa korte to kung nasa korte lang to at ganyan yung statement niya sa judicial affidavit niya,
mahihirapan to sa cross-examination eh. To si Senator Amy. Agoy. Di ba? Hindi niya yan mapuprove. Unless totoo yan. But bago mo yan i-present, mga kakli, sa totoo lang ha, bago mo yan i-present against any accused, kasi siya nagbibintang eh. Sabihin natin may akusado. Before you can use that document against the accused, no? She has to prove the authenticity of that document. Hindi pwedeng laway lang. Hindi pwedeng bibig lang. Di ba? Una, meron ka na, you already lost the credibility when you submitted, di ba, a bogus document. So how can we trust you that you will show a genuine document when you were already tagged, di ba, as someone who has the capacity to submit and to show to the people, even in the Senate, a bogus document. Tama. Ano pang kredibilidad mo? Tuloy. Sa Ay, bahagi ng Marcos. action plan, how to attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto. Oh, isa pa. Tinukoy niya Senator Trillanes. Tinawag ba niya si Senator Trillanes sa hearing? Wala, di ba? Wala. O paano mako-question yan document mo? Paano madidina yung authenticity ng document yan? Kung yung mga taong involved dyan, di ba? Ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Ang daling pagbintang ha. Nasaan yung proof? Ang daling ibintang. Pero nasa ng connect? Di pwedeng ganun lang. Prove mo na paano. Ito, dapat may paper trail to, mga kaklear, ha? Okay? Ha? Soft projects? How? Dapat may nakakapit niya sa'yo sa report mo. Halimbawa lang, ha? Sige. Soft project, infrastructure, road, something. Hindi ko alam, paano ba? Iniisip ko kung paano ibibigay yung soft project, eh. Pambayad ng hospital bills? Burial assistance? Funeral? Paano? Hindi pwedeng bibig lang yan. Diba? The problem with some of our kababayan, mga pag-insalita na ganyan, ang dating yan totoo na. Diba? Pero sa korte, actually mga Chris, sa korte, kung labanan to, patay. Walang laban yung mga ganyan. Sige, sinong umalma? Ayaw na natin madinig ko ano sinabi niya. Kasi parang for me since wala ka na prove na ebidensya dyan, maliban sa bibig, hindi ako maniniwala dyan. Sige, tuloy tayo. Ito na ngayon. Nagsalita yung sinasabi na pumirma daw. Actually, mga clear ito. Was able to talk to Kong Toby. And Kong Toby asked personally si Congressman Manix. It's a fake. Walang ganun dokumento. Okay. Samantala, management ng isang pahayagan sinampulan ng cyber libel ng isang leader ng Kamara. Si Vic Somentak sa detalye ng balita. Sinampahan ni House Majority Leader Zamboanga City Representative Manuel Jose Manix Dalipe ng kasong libelo ang publisher, directors, editors at writers ng daily broadsheet na The Manila Times. Ang kaso ay nag-ugat sa artikulong inilathala ng The Manila Times na nakabatay umano sa leaked document at pineke ang perma ni Dalipe hinggil sa Oplan Horus o Operation Panggigipit. Di ba? Yung taong involved, di niya pinatawag. Or at least di man lang niya tinanong.
ano bang purpose ng inquiry? To know the truth in aid of legislation. Ba't di mo na niya inalam yung katotohanan ng dokumentong to? Doon sa taong involved. Diba, mga clear? Kung wala kang ibang gustong kampihan, kung wala kang personally interest dyan, lahat ng pwede makatulong sa'yo, kukunin mo. Tama. Lahat ng mga eksperto, pro or anti, kukumbidahin mo. Hindi yung pro lang, yung gusto mo. Oops, nawala. Kasi di mo makukuha lahat kung pro lang ang kukunin mo at yung mga words nila ang gusto mo madinig. Hindi na yun in aid of legislation. It's up. May pinoprotection ka. In aid of protection. Agoy! Kaugnay sa midterm election campaign attack plan para iporsige ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at diskwalifikasyon sa halalan ng mga kaalyadong kandidato. Binigyang diin ni Dalipe ang artikulo ng The Manila Times laban sa kanya ay defamatory, malicious at naglalayong ilagay siya sa public ridicule and contempt. Ang mga respondent sa kasong isinampa ni Dalipe laban sa The Manila Times ay sina Dante Francis Ang II, publisher, kasama ang mga directors na sina Michael Alexander Ang, Ana Marie Thompson, Dante Ang, Maria Preciosa Monica Davy Ang, Joanna Paula Davy Ang, Michael Dennis Saludo at Joseph Noel Estrada. Mga editors na sina Arnold Belleza, Liana Calso, Lynette Luna, Tessa Mauricio Ariola, Conrad Carino, Emel Noguera, Frederick Nasiada, Daport Villaseran at Rene Dilan, kasama ang mga reporters na sina Red Mendoza, Kaiser John Puentes at Catherine Valente. Di ba mga akli? Ito lang naman, di ba? Total mainstream media. O, kilala naman yung Manila Times. Ito lang naman. Sana, bago kayo, sa akin lang mga kliyente, hindi ko masasabing guilty sila. Hindi na naman Manila Times, lahat na lang. Pati yung mga TV networks, radio, newspapers. Di ba? Sana, bago nyo i-content, bago nyo to ilabas, i-verify muna. Kasi yun naman din yung trabaho ng isang mainstream eh. Di ba? Kasi makakapanira talaga to. Di ba? So, or i-verify, ito yun bago kayo maglabas ng isang dokumento, i-verify nyo kanino galing. Kanino galing, paano nakuha, how can you prove the authenticity. Kasi pag hindi ito na-prove sa inyo, huwag nyo ilabas. Diba? Kahit ilabas siya ng fake news peddlers, tapos kayo mismo sa mainstream nalaman yung walang katotohanan, help the country, not the government na nga eh. Help the country na, help the people understand that all those news na nakita nyo without basis, diba? Sabi niyo fake. Lumalaki siya, lumalawak siya, nang hindi nyo kinokorek, when in fact you also have the capacity to correct it. Kapag hindi sa inyo nakapagbigay ng tamang dokumento, i-scratch nyo na yan. It's either huwag nyo i-publish, or kung nag-viral yan at may nag-publish ng fake news peddler, help the country, the people, to know the truth. Sabi nyo, fake. Katulad ng ginagawa ng Rappler, Verifiles, Minda News. Diba? Oh. Yun yung kaya nyong itulong kasi kakaya nyo rin mag-verify. So wag yung gawing parang pinapalaki. Wag nyo nang palakihin kasi pag pinalaki nyo yan tapos mali, kawawa yung taong naapektuhan. 'Di ba? Glitter, thank you sa star. Thank you. 'Di ba? That's the point. O, Cosme Sosito, good evening, Atty. Yusek. Pati si Aimin nalason na rin ang UTAC. Well, iba kasi ang friendship. Iba ang friendship Maitim ang friendship. na naniniwalang sila ay nasa dilim. Ayun nga. Siyempre, iba yun. Maitim ang Diba? friendship. Mas matimbang yata ang friendship kesa sa pagiging Family. siblings. Diba? Ayun. Baka ganon. Romualdo, Alay, Dalipe, Sus, Manila Times over fake campaign memo versus Duterte's.
Kailan to? 29. Nag-file na sa 29. Maktay na. Okay, ayan, the report published on April 20, pinablish ng Manila Times, claimed that the leaked documents supposedly signed by the LIPE detailed how to deliberately undermine the Dutertes. Dapat talaga tinignan muna nila yung una, may puncher holes ba yan? No, joke. Una, saan galing? Original ba yan? Photocopy ba yan? Picture ba yan? Ano yan? Even if it is picture, saan galing? Sa email ba or what? Paano? Diba? Na-authenticate mo, sino kumuha nito? Anong pangalan? Halimbawa, ang pangalan? Addictus Rex. O, nasa si Addictus Rex. Addictus Rex, paano mo nakuha to? Anong capacity mo para makakuha ng itong dokumento? Okay, na-vet ka. Sige, tama. Publish namin. At least na-vet nyo. Diba? So, diba? The LIPE who filed the complaint denied the authenticity of the so-called Oplan Horus. So, paano to, Senator Amy? May taong involved, yung sinasabing pumirma, dininay. Yun lang. Di ba alam ko, nagpapa-NBI pa yata ito eh. Di ba? Dininay. So, known ba tuloy ang mga DDS, ang mga fake news peddlers? Di ba? Fake. Yun yung hindi maganda kasi. Di ba? Yan. Pero kaya ang tanong natin, peke na naman ba ang dokumento na ginamit sa Senado para sa mga Duterte? Thank you, Marichu Yulo. Salamat sa star. Concerned Pinay. Nakakaya si Amy, mas kinakampihan pa yung mamamatay tao, magnanakaw at mapanina tao. Well, you have a good point, Concerned Pinay. Di ba? Kakatayo naman dito. Bakit? Sabi ko nga, ano ba yung nakita natin na concern niya sa mga di umanong biktima Wala. at dun sa mga pamilyang hinaharas online ng mga DDS. Pinagbawalan din ba niyang iharas yung mga judges ng ICC? Wala. Wala tayong nadinig. Kung meron, diba? Kung meron, sige, pakita na lang sa atin dito at baka tayo nagkakamali. Or baka hindi ko nadinig at nabingi tayo sa ganun. Diba? Bows ba? Bows beyond. Yun. Leo Main or Leo Mane. Mema na lang yan. So yun, Dynamic Jelly Line. Diba? Junsi. Nahawa na daw. Rems. Ano ito ba si Action Man? Hello, Action Man. Okay, so paano mga clear? Yun lang, at least naliwanagan tayo na as far as I'm concerned, I hope, ganun din yung pagtingin nyo. Yung dokumento ng Oplan Huros na dininay naman ni Congressman Manix Dalipe, for me, hindi dapat ginamit yun ni Senator Amy Marcos. For me. Kasi hindi siya na-authenticate. Yung tao nagdala sa kanya yan, di niya yung pinaupo as the source person. Diba? Dapat na-prove niya muna yan bago niya yan ginamit as evidence. So sa akin, it's just a mere scrap of paper. It's for me. Wala siyang bisa. Para gamitin niya sa findings niya, siya bisa. Walay. Okay? Sa mga akli, maraming salamat. Sana may natutunan tayo sa bawat isa. Yes, Teka lang, may attorney. humabol. Thank you, Paul Vincent Lin. Desperate moves with 11 days to go before elections. Nako. Sana po, mga kababayan natin, matuto. Iwas sa fake news. Mga nakalista na yung ibang mga fake news peddlers. Kinilala na yung ibang fake news peddlers. Ingat po kayo dyan. Yes. Nagmamagaling mga iba dyan, pero walay. So, ingat po, ingat po sa mga fake news peddlers. Lalong-lalo na yung sa mga naninira sa gobyernong wala nakita ng tama. Ingat po. Meron lang tayo po isang bansa. Pagporsigihan na natin na umangat. So, maraming salamat mga ka-clear. Sa Thank you mga very much. MIBs ko, Master Pogi, hello, yes, Rudy, Manuel, Sir Kansaki. So, Kita-kits, Takumi, Benzir, Maylin, Maria Danale, Angela Gonzaga, MUG, and Enemy Downfall. Thank you sa inyo lahat. Sino ba nakalimutan ko? Si Pora, si Takumi, of course. Bye! Alright. Si Tatay Gis. Okay? Poras. Lord Glenn. Sorry, nakalimutan mo. Nakalimutan.
Lord Glenn. And Lemon. Ay, humabol. Si Boggy Ritz. Thank you. And si Cheryl St. Mary, nako. Okay, Addictus Aspayata, hindi ko nabati. Cheryl St. Mary and Boggy Ritz. Thank you. Bye. Bye-bye, See you attorney. tomorrow. Huwag tulugan ang iyong kataan. Bye. Alright. Salamat, Attorney Claire. Grabe, ang dami na natin natutunan ngayon. Dalawang lecture tayo kay Attorney Claire, no? Ang gandang makinig, especially kapag si Attorney Claire ang teacher natin. O, di ba? Mas maganda ng ganito, di ba? Kailangan nyo totoong resource person na natin. Kailangan kaysa nagmamagaling pa tayo. Di ba? Dito lang magarapata. Di ba? Kaya iyak sila ng iyak, di ba? Infinite stream. Oh, siya mga kamsat. Anong oras na ba? It's already 11:37. So, 11 days. Parang 10 days to go na lang kasi May 2 na mamaya. So, 10 days na lang mga kamsat. Iboto nyo ang dapat na iboto, ha? Huwag kayong bumoto ng mga pro-China at saka yung mga pro-protektahan lamang ang kanilang kanilang sinusuportahang si Sara. Di ba, Mabsat? Nako po. Anyway, Mabsat, no? So, marami tayong natutunan for tonight. So, maraming salamat po sa ating mga viewers. Umabot tayo ng 700 kanina, 700 plus viewers. Maraming salamat po. Siyempre, shout out sa ating mga moderators, si Nayumi, si Rosimatsu, sino pa ba? Yung bagong pasok, si Buddy TV, nandyan. Si David, nandyan din. Sino pa mga pumasok na huli-huli kanina dyan? Si Kabsat Makoy, syempre. I-subscribe nyo na din yan. Si Kabsat Makoy, madalas din po yan na nagla-livestream. Nandito ka pa rin ba sa Baguio, Kabsat Makoy? Nandito ka ba? PM nga tayo mamaya. Ryan Iconese, JD, mega love shout out. Kamusta ka na? Ayan. Siyempre si Kabsat Infinite Stream from Cebu na nagbigay ng mga videos. Maraming salamat. At siyempre sa Sir Leonardo Ansag, baka nandyan pa, no? At saka sa lahat ng mga kaibigan ni Maestro, maraming salamat po. Hanggang sa muli, huwag natin kalimutan, number 1 sa balota, Benhur Abalos, Mabsat. So thank you very much. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Bye-bye. Kita-kits tayo sa mga ibang vloggers po. Pupunta ako, ikot ako ngayon. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Abalos! 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 Kabutihan ang mananaig sa kamay ni Benhur Abalos. Sasamahan ka sa dapat kalagyan. Benhur Abalos sa kanyang puso't isipan. Magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Abalos! 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 Benhur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Benhur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at nagmamahal sa bayan. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban
hard to breathe, but that's alright. Hush.